Isinilbi na sa iba't ibang ari-arian ni Pastor Apollo Kibuloy sa Davao City ang arrest warrant ng korte sa Pasig para sa non-bailable na kasong qualified trafficking. Pero hindi inabutan ng mga otoridad si Kibuloy, gayon din ang mga kapwa niya akusado. Kaugnay naman sa arrest order ng Senado laban kay Kibuloy, pinagkokomento ng Korte Suprema ang Senate President, Chairperson ng Senate Committee on Women and Children at ang Senate Sergeant-at-Arms sa petisyon ng pastor na humingi po ng temporary restraining order. May 10 araw sila para sumagot. Ayon kay Senate Committee Chair on Women and Children, Senadora Risa Ontiveros, hindi pa nila natatanggap ang kopya ng utos ng korte pero handa siyang sumagot dito. Sinisikap din namin kunin ang pahayag ng Senate President at Sergeant-at-Arms. May grave abuse of discretion ang COMELEC nang i-disqualify Smartmatic sa bidding para sa eleksyon 2025 ayon sa Korte Suprema. Ang disqualification ay bunsod ng mga anomalya umano sa bidding para sa eleksyon 2016. Ayon sa mga mahistrado, hinarang ng COMELEC ang Smartmatic bago pa sila mag-hire ng bid. Wala ring inilatag na eligibility requirements mula sa Bids and Awards Committee. Pero ayon sa Supreme Court, kahit binaliktad nila ang pasya ng COMELEC, hindi na mapapawalang bisa ang bidding at paggawad ng kontrata sa consortium ng Miro Systems ng South Korea. Sa mga susunod na eleksyon na lang, pwedeng mag-bid ang Smartmatic maliban kung may magsasampa ng disqualification. Para sa Smartmatic, ang desisyon ay pagbabalik daw ng hustisya at pagpapaalaala sa halaga ng due process. Ayon sa COMELEC, tinatanggap nila ang desisyon ng Korte Suprema. Nagpapasalamat din ang komisyon na hindi makakaapekto ang desisyon sa in-award na kontrata para sa 2025 elections. Handa rin daw ang COMELEC sakaling ireklamo sila ng Smartmatic. Napayuko sa takot ang mga nag-aabang sa isang bus stop sa Chernihiv, Ukraine dahil sa pagtama ng missile ng Russia. Pati isang ospital hindi sinanto sa pambobomba. 3 missile ang pinakawalan ng Russia sa kanilang panibagong pag-atake na tumama rin sa ilang residential building, eskwelahan at mga kotse. Sa huling tala, hindi bababa sa 16 ang patay at mahigit 6 na po ang sugatan, kabilang ang 3 bata. Kasunod ng pag-atake, muli nanawagan ng Pangulo ng Ukraine ng suporta mula sa mga kaalyado para masalag ang mga pag-atake ng Russia. Mga kapuso, nasa danger level ulit ang heat index na naitala sa maraming lugar kanina. Posibleng magpatuloy po yan sa mga susunod na araw. Nag-44 degrees Celsius ngayong araw sa Dagupan, Pangasinan, Puerto Princesa at Aborlan sa Palawan, pati sa Catarman, Northern Samar. Posibleng mas mainit pa bukas, pinakamataas sa Aborlan, Palawan, papalo po hanggang 45 degrees Celsius. 44 degrees Celsius sa Dagupan, Pangasinan, Puerto Princesa, Palawan at Catarman, Northern Samar. Habang sa Tuguegarao City, Etiague, Isabela, Tanawan, Batangas at ilang bahagi ng Visayas, asahan ang 43 degrees Celsius. Halos ganito rin kainit sa Biyernes, kaya doble ingat po. Magpapatuloy rin ang maalinsahang panahon sa Metro Manila at maglalaro yan sa pagitan ng 39 hanggang 41 degrees Celsius. Base naman sa datos ng Metro Weather, maaliwalas ang panahon sa halos buong bansa maliban sa tsansa ng kalat-kalat na ulan sa Northern Luzon, Palawan, Panay Island, Sulu Archipelago, Zamboanga Peninsula at South Cotabato. From Superman, magiging super daddy na ang British actor na si Henry Cavill. Fit operation naman goals naman ang mga sangre na sina Gabby Garcia at Sanya Lopez. Yan ang showbiz saksi ni Nelson Canlas. Ready to go to the beach? Ma-inspire sa beach bod ngayon ni Gabby Garcia na namasyal recently sa Cebu. Achieve niya ang kanyang toned figure. Dahil halos araw-araw, laman siya ng gym. Todo cardio at buhat ng weights. Ang fit and healthy physique ni Gabby, tila preview ng kanyang pagbabalik bilang Sangre Alena sa nalalapit na taping ng Encantadia Chronicles Sangre. Gusto ko handa ako. Gusto ko yung endurance ko would last throughout the taping days. Channeling her inner mandaragat vibes naman si Sanya Lopez. Nakaabang-abang din ang pagbabalik bilang Sangre Danaya. Sabi ng First Lady of Primetime, napasabak na rin daw siya sa matinding action scenes dahil iba raw ngayon ang shooting technique ni Direk Mark Reyes. Talagang grabe yung mga fight scene namin ngayon. Before kasi, ang eksena namin dati,
i-rehearse namin ngayon, take agad. Nagbabala ang Sparkle GMA Artist Center kaugnay sa mga individual na nagpapanggap na taga GMA o Sparkle para manloko. Ayon sa Sparkle, may mga nagpapakilala raw na Sparkle Executive at nagsasagawa ng recruitment sa iba't ibang messaging app. Giit ng Sparkle, walang sino mang empleyado ng GMA o ng Sparkle, in person man o online, ang nagpapahubad o nagpapaalis ng damit sa casting audition. Hindi rin daw sila manghihingi ng mga maselang larawan sa mga nag-audition. Kaya iwasan na makipag-ugnayan at agad silang isumbong sa official social media accounts ng Sparkle. Ang mga nakikita niyong link sa Facebook at Instagram, ang tanging official accounts ng Sparkle para sa audition at recruitment. Soon to be dad si Henry Cavill sa premiere ng kanyang upcoming film. Masayang inanunsyo ng British actor na buntis sa kanilang unang anak ang girlfriend na si Natalie Vescuso. Para sa GMA Integrated News, Nelson Canlas ang inyong saksi. May happy ending ang mapait na sinapit ng isang aso sa Cavite City. Naipit sa mga pader ng magkatabing bahay ang aso na matapos sumasagip ay pinangalan ng Wally. Ayon sa PETAO, People for the Ethical Treatment of Animals, inabandon na siya ng mga dating amo. At nang may gawing pagkukumpuni sa bahay, aksidente naman siyang nakulong ng mga construction worker. Halos isang buwang na-trap si Wally at umiinom lang mula sa butas ng isang imburnal sa kinalalagyan. Panay rin ang tahol ng aso na siyang narinig ng mga bagong lipat sa bahay na nagsumbong naman sa barangay. Payat na payat ang sugatan si Wally nang mailabas, pero mabuti na lang ang lagay niya at naghintay ngayon ng bagong fur parents. Salamat din sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Clavio. Ako po si PR Canghel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.